Hi guys, another session, another day. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung nakita kong A+ setup. Ayan, A+ setup dito sa may currency pair na JBP JPY. So, i-breakdown natin yung analysis natin mula sa higher time frame down to lower time frame kung saan tayo nagtitake ng entry confirmation. Kaya kung ready ka na, let's go! So ito guys, itong nakikita nyo sa screen, ito yung setup na tinake natin dito sa JBP JPY. So gagamit tayo ng replay para makita natin step by step kung paano natin nakuha tong entry setup na to. Okay? So click natin lang yan and then i-select lang natin yung date. So mag-start tayo dito sa may March 7. Select and then March 7. Before, nung wala pa tong update na to, pag click mo yung replay, point mo lang yung cursor mo or yung mouse mo or yung crosshair na to na icon, pwede mo nang i-click at makapagbalik ka na agad dun sa previous na details. Una, syempre, i-analyze muna natin yung market sa higher time frame katulad ng daily time frame. Okay? So, kung mapapansin mo, mula dito papunta dyan sa taas is bullish. So, bago tayo pumunta doon sa setup guys, lalo na kung bago ka pa lang dito sa channel natin, paano babasahin ng tama yung market structure? Kasi guys, yung market structure, doon natin malalaman kung ano yung magiging momentum ng market, kung ito ba magtutuloy-tuloy pa ba na maging bullish or magbabago na siya ng direction kung magbe-bearish na ba siya. Right? So, katulad nito. So, dito sa daily time frame, gagamit tayo dito ng itong path na to na tool. Okay? So, mapapansin mo, simulan natin dito. Alright? So, swing low, and then swing high, swing low, swing high. Okay? Bakit swing high? Kasi na-break niya na yung previous na swing high. Okay? And then, swing low. So, ito, swing low. Bakit hindi niya na-break yung previous na swing low? Right? And then, swing high, swing low. Pero guys, kapag na-break niya to, matatawag natin tong lower low. Kasi bakit? Mas mababa na siya doon sa previous na swing low. So ito, kapag nakakita ka ng ganitong direction guys, swing high, swing low, swing high, swing low, ibig sabihin, nagbibigay siya ng indication or confluence na yung market is padiretso pa talaga. Okay? Ganon din sa downtrend or bearish na market. Right? So pagdating dito, swing high, swing low, ito, actually, ito, swing high, swing low. At then pagdating dito, ayan guys, so nagkaroon siya ng consolidation. So itong area na to matatawag nating range sideways consolidation. So dito sa trading, maraming term. Okay, so ito tinatawag nating sideways or consolidation. Kumbaga, yung market hindi natin alam kung saan talaga yung direction niya. Aakyat ba siya o bababa? Kumbaga, nag-accumulate muna siya ng liquidity. So kapag nakakita ka ng mga ganitong movement guys, lalo na pag range or sideways, beware. Kasi, syempre, si market nakikreate ng liquidity. Katulad nito, oh. Ayan, di ba? Kumbaga, nag-accumulate siya. Ito, nag-accumulate. Saka siya maghahanap ng big move. So, kung mapapansin mo dito, ito, swing low, and then swing high, biglang nagkaroon ng lower low, lower high. Ito, lower low, kasi bakit? Mas mababa na siya doon sa previous na swing low. Right? And then, ito, lower high. Bakit? Hindi niya na-break itong previous na swing high. So, most likely, possible na maging ganito yung takbo ng market. Okay? So, magbabago na siya ng trend. Siyempre, hindi natin control yung market. Kung ano yung mga entry setup or entry confirmation sa lower time frame, doon lang tayo magte-take ng entry. Kumbaga, si higher time frame, bias lang yan kung ano yung market direction katulad nito. So, kung nakikita natin sa higher time frame is bullish. So, doon sa lower time frame, katulad ng 4 hour, 1 hour, 15 minute, hanapin lang natin doon is naaayon or nasisynchronize doon sa market direction sa high time frame. So kapag ang market is bullish, syempre doon sa lower time frame, hanapin natin na setup is puro buy positions or long position. Okay, medyo scary kasi kapag naghanap ka doon ng counter trend, di ba? Bullish yung market tapos magsisell ka. Right? Ganun din kapag yung market is bearish, so maghanap lang din tayo ng setup na puro short position lang din. Okay, so possible na ito yung magiging takbo ng JBP JPY. Pero if ever na ma-break ng market itong swing high na to, okay, nagkaganito, tapos nagkaroon dito ng swing high, tapos na-break niya yung previous na to na swing high, possible na yung market is dire-diretso yung momentum niya as uptrend or bullish. Okay?
So yan, binigyan ko lang kayo ng tip kung paano nga ba magbasa ng market structure. Sa trading, market structure is king. So next. So ngayon, nandito na yung market. Eto siya. So nagkaroon dito ng displacement and then nagkaroon dito ng lower low. So ito, nagkaroon dito ng displacement din. And then nag-iwan siya guys ng dito sa area na to. Nag-iwan siya dito ng fair value gap. Tingnan mo oh. So shoot na shoot sa banga, 'di ba? 'Di ba dito sa ginagawa nating mga videos dito sa channel natin, ang ginagamit nating strategy is supply and demand. So nagkaroon dito ng demand. Ayan. Okay? So ito guys, itong mga group of candlesticks na to, kung saan nagsimula yung presyo na umakyat, ang tawag dito is order block. Alright? So kapag yung presyo galing sa baba, tumaas, ang tawag diyan nagkaroon ng demand. Pag ang presyo galing sa taas, bumaba, ang tawag naman diyan is supply. So kung saan siya nag-start na bumaba, ang tawag din dito is order block. So si order block, meron sa supply, meron din sa demand. Okay? Eto, nakita ko itong setup na to dito sa area na to. Ang ginagawa ko niya, pag nakita ko ng ganyan, magpa-plot lang naman tayo ng Fibonacci tool. So, dito sa Fibonacci, guys, di ba, dinidiscuss ko lagi na yung box na nasa taas, yan yung premium zone at yung box na nasa baba, ito naman yung discount zone. So, pag nagkakaroon ng mataas na movement, syempre, hindi tayo magte-take ng entry yan. So, aantayin natin bumaba yung market doon sa discount zone kapag bullish yung setup and then doon naman tayo mag-antay ng entry confirmation sa premium kapag yung setup naman natin is bearish. So ito, sa sample natin is bullish. So bababa tayo ngayon ng 1 hour para maghanap tayo ng entry confirmation. Actually guys, nandito, mayroon na siyang confirmation. Ito, nandito na siya sa discount zone. So nagkaroon na dito ng market structure shift. Ayan. Tapos, nagkaroon pa dito ng liquidity grab. Alright. Liquidity grab. At nagkaroon pa dito ng fair value gap. Maliit lang na fair value gap. Itong area na to. Okay? So, nangyari to Friday ng 1 a.m. Pero hindi ako nakapag-take ng entry dito kasi may mga open trades pa ako sa ibang currency pair. So, pero nakabingwit ako dito. So, hayaan natin siya mag-run. Dito tayo sa may 4 hour or daily. So, nung nakita ko tong movement na to, itong displacement na to, nag-plot din ako dyan ng Fibonacci tool. And then, sa 1 hour time frame or 15-minute time frame, may nakita ako doon ng additional confirmation, which is yung diniscuss ko kanina. Ito yon, market structure shift, liquidity grab, and then fair value gap, which is nagkaroon din siya dito. Sana yung tool natin. Ito. Ayan, nagkaroon ng market structure shift. And then, nagkaroon dito ng demand. Ito. Ayan. Right, so baba tayo ng 5 minute. So ito guys, so, nagkaroon dito ng market structure shift. Ito pala, nasa baba. Sa 5 minute time frame. Ayan. Tapos, nagkaroon pa dito ng fair value gap. Itong area na to. Ayan o. Right? So, ngayon, ito, liquidity grab din to. Ayan. So, ngayon, kung mapapansin mo guys, napakalaki ng high probability na itong setup na to, aayon to sa setup natin. Kasi kung titignan natin sa higher time frame, dun sa daily time frame, is bullish yung market. So, dun sa lower time frame, kung saan tayo naghanap ng entry setup, naghanap tayo ng entry confirmation, is bullish din or long. So, nag-take ako dito ng position, dito sa area na to, and then, yung stop loss level ko, dito lang sa previous na swing low na to, ito. Okay, and then, take profit natin dito sa area na to. Right? Actually, halos na sa 1:3 tong setup na to. Ayan. Tingnan mo, hindi pa natin na-replay, nag-play na agad siya kanina. So, balik natin yung replay para makita nyo yung setup. March 9. So, punta tayo ng March 9. So, yun siya guys. Ito, Saturday na to eh. Monday, 5 a.m. So, nagkaroon dito ng gap, I think. Ayun o, nagkaroon ng gap. So, laging nangyayari to or kadalasan nangyayari to over the weekend. So, syempre, part ng manipulation niya ng market na hindi natin control. Kaya minsan guys, kapag mayroon kang setup na aabutan na ng next week, hanggat maaari, i-close mo na. Kasi minsan,
Matsatsambahan natin, pabor sa setup natin, pero in the long run, hindi siya sustainable. Kaya, doble ingat lang din. Okay? So ngayon, ang ginawa ko, inantay ko muna siya bumalik dito sa may demand zone or dito sa may discount zone. And then, nagabang ako dyan ng confirmation. Hanggang sa nakita ko tong confirmation na to, itong big move na yan. So nagkaroon ng market structure shift, tapos nagkaroon pa ng liquidity grab, plus nagkaroon pa ng fair value gap dito sa area na to. Kaya, nag-place na ako ng entry dyan. Actually, nagtitrade lang talaga ako during London session. Pero minsan, pag nakikita ko sobrang valid naman yung setup, lalong-lalo na dito sa Asian session, nakita natin, is tinitake pa rin natin yung entry na yon. Okay? So, win or lose yon. Pagbaba niya dyan, nag-sign lang ako ng alert. So, ang gagawin ko lang guys, syempre, kaysa tingnan ko ng tingnan yan, mauubos yung oras ko sa kakatingin dyan. Ang ginawa ko, naglagay lang ako ng alert, right-click, replay kasi guys, kaya hindi natin malagyan ng alert. So, pwede mo lagyan to ng alert pag live, right-click mo lang, tapos lagay ka ng alert, and then pag bumaba yung presyo doon, mag-a-alert siya. So, titingnan mo lang yung cellphone mo, pag bumaba siya, edi saka ka magtitake ng entry. Kumbaga, magagawa mo pa yung mga ibang gawain mo or ano man yung lakad mo. Okay? So, ayan, hinayaan ko lang magtakbo yung market. At ilang minuto din to. Ayan guys, so, yung strategy kasi na ginagamit natin dito sa may, lalong-lalo na dito sa one-on-one mentorship natin, profitable talaga to strategy natin, yung A+ strategy natin sa 1:2. Okay? Pero along the way, kapag na-master mo naman siya, pwede mo naman siya i-maximize 1:3, 1:4, 1:5. Yung sobra na yun, bonus na lang yun. Okay? So, katulad nito, 1:2. So, sa 1:2, gaano siya katagal? Ayan, 2 hours lang, may profit ka na. So, ito, sinagad ko dito kasi, syempre, nakita ko naman yung mga confluences sa higher time frame, the strategy na ginagamit ko na malaki talaga yung possibility na iti-take profit niya to. Actually, hindi lang to. Kasi doon sa higher time frame, meron pa doon na swing high na pwede nating target profit. So, ayan. Antay-antay lang. And then, boom! So, nag-start siya ng Monday, March 9, 9:30 or 9:55. Tapos, nag-take profit siya ng halos 11 hours. So, within the day. So, ang tawag doon kapag yung trade mo or nagtitrade ka lang within the day, ang tawag sa'yo is day trader. So, itong setup natin or strategy na ginagamit natin dito is may halos siyang swing. So, minsan, ang setup natin, nagtitake profit siya ng the next day, 2 days, inaabot siya ng ganyan. Pero kung i-target profit mo lang 1:2, kadalasan within the day may profit ka na. Okay? So, ito guys, ito yung setup na nakita or A+ setup na nakita natin dito sa JBP JPY. So, kung ano yung market trend, kung bullish, syempre doon sa setup na hanapin ko, puro bullish lang din. Di ba dito sa trading, meron tayo tinatawag na slogan. Ano yon? Trend is your friend. Di ba? So, yan. So, kung ano yung trend, sundan lang din natin. Okay? And if ever na magkaroon na siya ng market structure shift or magbabago siya doon sa higher time frame, and then kung ano na yung bias natin, so sundan lang din natin yon. Huwag na natin i-counter trend. Okay? So ito guys, ang kagandahan sa intraday or day trading, hindi ko kailangan magtingin sa chart na minuminuto or oras-oras or magtitrade. Hanap lang ako ng A+ setup, ito. Okay? And then saka lang ako magtitrade, katulad nito. So mag-aantay lang ako ng ilang oras, ilang araw, pero tingnan mo naman kapag binigyan ka ng maganda setup within the day, di ba? Paldo-paldo ka rin. Alright? So I hope na marami kayong natutunan dito sa analysis natin dito sa JBP JPY. And then kung may questions ka, comment ka lang dyan at subukan natin sasagutin yan isa-isa. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na i-click mo po yung notification bell na yan para updated po kayo sa upcoming videos katulad nito. Okay, so yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!